Guys, for today's video, there is a sad news that I will be sharing to you with regards to your Revi credit. Yeah, medyo apektado rin po ako dito kasi binawasan po nila ang pwede nating ma-convert to cash sa ating Revi credit line. Yan, I'll be sharing the news sa inyo, but there is something that I would share sa inyo na matutuwa kayo na even though binawasan nila, meron tayong workaround. Ito naman, instead of dun sa limit na binaba nila, hindi lang dun sa dating 70%, kaya nating up to 100% na may encash ang inyong Revi credit. So kung gusto nyong malaman kung paano yan, at itong details ng pagbaba daw na mako-convert sa ating Revi credit, samahan nyo ko, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so may ganung update si Revi Credit. However, before we move on, just quickly lang sa mga hindi pa nakakalam kung ano tong Revi Credit na to. Quick introduction lang with Revi Credit. So, Revi Credit is a revolving credit line. So, para siyang G-Credit. So, kung alam niyo yung G-Credit, ang lending company or bank na nagpo-provide ng loans doon sa G-Credit ay si CIMB. And si CIMB rin ang nagmamay-ari ng Revi Credit. So parang kung ano ang features nung G-Credit, halos parehas din naman with Revi Credit. So kung may G-Credit ka, and meron kang Revi Credit, alam mo na kung paano yung galawan netong mga revolving credit line na mga to. Makakapag-sign up kayo for a Revi Credit account when you already have a CIMB savings account sa mga phones nyo. Kapag meron na yan, pwede na kayong mag-apply for our Revi Credit line. Before nung na-experience ko, yung credit line ko with Revi Credit, umabot siya ng up to 80,000 pesos. Nag-start yan from 30,000, tumaas ng 50,000, 60,000, up to 80,000 pesos nang hindi ko siya ginagamit. As in, tinataasan lang talaga nila. Yung credit line na binigay sa'yo is pwede mo siyang i-convert into cash nang walang mga workaround. As in, para siyang Maya credit na ilalagay mo sa electronic wallet mo or i-move mo or transfer mo sa electronic wallet mo. Ganun din naman si Revi Credit. However, hindi yung 100% ng credit line mo. Only 70% ng inyong credit line ang pwede mong ma-convert into cash or may transfer sa inyong savings at ma-withdraw from your savings or even bank transfer. Up to 70% lang. And then, the remaining 30%, pwede mo siyang gamitin to pay your bills, to pay your groceries, etc. Which, etong feature na to ay hindi existing kay G-Credit. Kasi kay G-Credit, more on scan to pay lang tayo or online payment. Pero kay CIMB, Revi Credit, meron talagang built-in feature na mako-convert siya sa cash. Now na alam na natin yung background dito, 70%, diba? Ngayon, ito yung news ni Revi Credit. Dear customer, please be informed that your Revi Credit cash advance limit will be reduced to 40% of your approved limit starting October 3, 2025. Rates of finance charges will also increase as of this date. Please refer to the updated Revi Credit product disclosure sheet posted on our website for more details. So, dalawa pala yung update niya. Bababaan niya and then tataasan pa niya ang interest. Ako guys, just to share, sa mga hindi naka-follow sa story ko about my Revi Credit, yun nga, before malaking credit limit ko with Revi Credit until close ni CIMB yung unang account ko sa kanila, kasama na na-close ang Revi Credit account. And then, later on, gumawa ko ng panibagong CIMB account through Lazada, yung last save. Tapos, eventually, nagkaroon ulit ako ng access kay Revi Credit. So, binigyan nila ako ngayon ng 5,000 pesos na credit line with Revi Credit. Which is, wala namang problema sa akin kasi hindi ko naman talaga siya ginagamit. More on, for content purposes. Para may ma-share ako sa inyo. Well, eto pa. Di ko lang feeling ko sa akin lang to. Inombo nila ako, so meron ng dalawang update na yan. Meron pang isang update para sa akin. Yung 5,000 na binigay nilang credit line, binaba nila sa 1,000 pesos. Okay lang naman, kasi hindi naman kawalan sa akin kasi hindi ko talaga siya ginagamit. But, I'm more concerned of dun sa pagbaba ng limit from 70% to 40%. So, syempre kasi may ibang mga tao na gumagamit netong Revi Credit at ginagamit nila yung cash advance feature na syempre up to 70%. Tapos bababaan, konti na lang yung maka-cash advance nila. Diba? So, ito na nga ngayon. Meron po akong good news sa inyo. Even though binabaan ni Revi Credit from 70% to 40%, pwede natin siyang ma-cash in na 100%. Well, with the use of Maya Business.
because nagkaroon ng bagong feature si CIMB sa kanyang app wherein you can also use your Revi Credit as a credit line sa pagbabayad, gumagana po ang QRPH ni Maya Business. Kung hindi nyo po alam kung paano yung process niyan, hindi ko na po ituturo sa inyo, but napakasimple lang naman po. Unang-una sa lahat, mag-download po kayo ng Maya Business sa inyong mga Android phones, mag-register po kayo, and make sure na fully verified po ang inyong account with Maya Business. Kasi kung hindi po, matatrap po ang pera nyo sa loob ng Maya Business. Once fully verified, magkakaroon kayo ng QRPH, and then you can now scan your way. Scan the QRPH from your CIMB app, and then use your credit line with Revi Credit para mailipat sa inyong Maya Business. So just to show you, pandaging, click nyo lang yung QR, tapos open yan, tapos upload yung QR. So pagka-click nyo yan, so ayan po, pay from your Revi Credit. And then yun nga, yung balance ko na lang is 1,000 pesos. Actually, this is my first time using this Revi Credit dito sa bagong account na to. So yan, lagay nyo lang po 1,000 pesos. Then continue. Wala po siyang any fee or cash advance fee kasi hindi po to cash advance. Lumalabas po dito na we are paying a merchant. Ayan, so sabi, your payment is successful. So, going back and checking yung Revi Credit ko, yan, 0 na po yung aking credit line with Revi Credit. Which means, 100% po na-convert natin ang aking credit line sa Revi Credit. And checking naman yung aking Maya Business, lumabas po na may pumasok na 995 pesos. Bakit po 995? Kasi every scan to pay po natin sa Maya Business ngayon ay meron ng 5 pesos na kaltas. Tapos, another 5 pesos po kapag itatransfer na po natin siya sa inyong mga bank accounts. So right now po, hindi pa naman po implemented tong decrease ng cash advance limit ng Revi Credit kasi October 3 pa daw po. Pero just in case lang na gusto nyo ring malagpasan yung 70% na limit, pwedeng nyo rin pong gawin itong ginawa po nating transaction using the Maya Business QR. For our question of the day, so na-mention ko po sa inyo kanina na meron po akong Revi Credit pero hindi ko naman po talaga siya ginagamit, more on for content purposes. And yeah, marami po akong mga credit line na available sa akin na hindi ko rin naman po talaga ginagamit. For our question of the day, kayo po ba, anong mas prefer nyo? Yung marami po kayong credit line na nakaabang lang po sa inyo or selected few na madalas nyo pong ginagamit? Alin po kayo sa dalawa? And bakit? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay Rachel Ann Fuentes. At Rachel Ann Fuentes U7H, sabi po niya, pa-shoutout Sir Pat, watching from Gitnang Silangan. Hindi ko po alam kung saan yung Gitnang Silangan, pero shoutout po lahat sa mga taga Gitnang Silangan. And shoutout din po kay Miss Rachel Ann Fuentes. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!